Pag-usapan po natin ngayon ang mainit na balita tungkol sa bagong price target ni Bitcoin na $180,000 mula po yan sa prediction ng financial company na si VanEck. Ayon po sa kanilang Head of Digital Asset Research na si Ginoong Matthew Siegel, naniniwala siyang magsisimula pa lang ang kasalukuyang Bitcoin rally. Kaya pag-uusapan po natin ang mga dahilan sa likod ng optimistikong pananaw na ito, ang mga prediction para sa presyo ni Bitcoin at ang epekto nito sa mga investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Bakit nga ba naniniwala ang VanEck na papalo pa sa mataas na presyo itong si Bitcoin? Isa po sa mga dahilan ng optimistikong pananaw ng VanEck ay ang kasalukuyang price action ni Bitcoin, kung saan ay umabot na po ito sa all-time high na $93,434 bago bumaba ng kaunti sa $90,000. Ayon po kay Ginoong Matthew Siegel, ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ay kahawig ng market cycle noong taong 2020 hanggang taong 2021, kung saan nakita natin ang malaking pagtaas ng presyo matapos po ang eleksyon sa US. Sa cycle na iyon ay nagdoble ang presyo ni Bitcoin sa loob ng ilang buwan at may mga minor corrections lamang na nasa 6 to 10%. Ayon pa kay Ginoong Siegel, ang kasalukuyang pagtaas ni Bitcoin ay halos 30% mula noong huling eleksyon. Ibig sabihin ay may potential pa itong mag-record ng panibagong highs sa mga susunod na quarter, lalo na at patuloy ang pagdagsa ng mga investors sa market. Ngayon, ano ang mga bagay na sumusuporta sa pagtaya nitong si Ginoong Siegel? Bukod po sa pattern na nakita niya noong taong 2020, sinabi po ni Ginoong Siegel na ang kumpiyansa niya ay batay din sa unique technical indicators ng VanEck na nagpapakita po ng bullish signal para kay Bitcoin. Isa pa sa mga dahilan ng kanilang positibong pananaw ay ang inaasahang pagbabago sa government sentiment tungkol kay Bitcoin sa ilalim po ng Trump administration. Sa administrasyong ito, ilang mga key officials ay pro-Bitcoin, kabilang na po ang Vice President at National Security Advisor. Ang pro-Bitcoin stance ng mga opisyal na ito ay nagpapataas ng kumpiyansa ng mga investors na maaaring maging mas bukas ang gobyerno sa cryptocurrency na magreresulta sa mas mataas na adoption rate at posibleng pagbawas ng regulasyon. Kung ganito ang mangyayari, maaring makakita po tayo ng mas matinding demand para kay Bitcoin kung saan ay magtutulak sa presyo nito ng pataas. Ngayon ay ano po ang target price ng VanEck para po kay Bitcoin? Ayon po sa VanEck, inaasahan po nilang aabot si Bitcoin sa presyong $180,000 sa pagtatapos ng kasalukuyang cycle na ito. Posibleng mangyari po ito sa susunod na taon. Sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin na nasa $91,331, nangangailangan po ito ng humigit kumulang 97% na pagtaas para maabot ang target na ito. Para po sa mga hindi pamilyar sa VanEck, isa silang kilalang investment management firm na may expertise sa mga financial markets. Mahalaga ang kanilang projection dahil nagpapakita po ito ng mataas na kumpiyansa mula sa isang reputable na institution sa potensyal ni Bitcoin bilang long-term investment. Bukod dito, ilang ulit nang nagbigay ng target ang VanEck para kay Bitcoin. Kasama na po ang $3 million na target price nito para sa taong 2050, kung saan ay may tinatayang 16% na annual compounded growth rate nito. Ngayon ay ano po ang maaring implikasyon ng bagong target na ito para sa mga crypto investors. Para sa mga crypto investors, ang ganitong optimistic target mula sa VanEck ay maaring magdala ng mas mataas na kumpiyansa sa pag-hold kay Bitcoin kahit sa gitna ng volatility.
lalo na kung titignan ang kasaysayan ni Bitcoin na nagkaroon po ng major bull run noong taong 2020 hanggang taong 2021 matapos ang halalan sa US. Maraming investors ang maaaring makakita ng oportunidad para mag-hold o magdagdag ng kanilang Bitcoin investments. Ang ganitong forecast ay nagbibigay din ng guidance sa mga long-term investors na posibleng maghintay muna sa mas mataas na presyo bago po magbenta. Ngunit sa kabila po ng optimismo, mahalaga pa rin ang pag-iingat dahil ang crypto market ay likas na volatile at kahit may malalaking institution na nagbibigay po ng bullish projections, hindi pa rin ito garantiya na tuloy-tuloy na hindi pa rin garantiya ang tuloy-tuloy na pagtaas. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Yan, maganda pong malaman na may malalaking financial firms tulad ng VanEck na may tiwala sa potensyal ni Bitcoin. Maaari itong magbigay po ng added confidence sa mga Filipino investors na nasa crypto space. Ang ganitong balita ay nagbubukas po ng mga posibilidad sa mas maraming Pinoy na pumasok po sa long-term investments kay Bitcoin at mag-purchase habang may panandali ang pagbaba ng presyo nito. Gayunpaman ay bilang isang high-risk asset, mahalaga na ang bawat Pinoy investor ay maging handa sa volatility at mag-invest lamang ng kaya nilang mawala. Ang target na $180,000 ay exciting, pero ang pagkakaroon po ng tamang risk management ay kinakailangan pa rin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang $180,000 na price target ng VanEck ay isang ambitious na prediction. Ngunit hindi naman po imposibleng maabot. Lalo na nakikita natin ang paglawak or expansion ng Bitcoin adoption sa institutional level at saka sa gobyerno. Posibleng magdulot po ito ng positive sentiment sa market na siyang nagpapataas ng confidence ng mga investors at nagiging daan para sa mas maraming tao na pumasok sa crypto space. Bilang mga investors, mahalaga ang pagtingin sa long-term prospects ni Bitcoin, ngunit huwag pong kalimutan ang risk management, lalo na't ang crypto ay maituturing pa ring speculative market. Ang mga ganitong balita ay makakatulong po upang magkaroon tayo ng mas informed na decision at mas lalong ma-appreciate ang potensyal ni Bitcoin bilang digital asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.